Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ngunit kung titignan natin yung tatlong daliring ito, mas marami tayong kasalanan na nagagawa, no? Kaya hindi ko magawa ng sarili ko na basta patatawa. Titignan ko muna yung sarili ko. Turuan. So nawawala yung essence ng mismong pagpapatawad. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan, dahil tayo ay lupa lamang. Lot forever, mga kapatid, o sa wikang Pilipino, lupang walang hanggan. Siguro ito din po ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo natin, that He said that the kingdom of God is like this. At bago din po ang lahat, walang sawang magpasalamat sa inyo, taos-pusong pasasalamat sa inyong patuloy naging bahagi at nagbabahagi, nagla-like sa Music of the Gospel Sunday Reflection. Napaka-touching ang patuloy ninyong paging bahagi at naging bahagi sa Music of the Gospel, dahil kung wala naman talaga itong pagbibahagian natin, kung wala din yung pagkikinig ninyo, kahit 2, 3, 4 na nakikinig, napakalaking bagay na yan, at binabahagi pa natin doon sa mga kapatid natin, nabuksan ng kanilang isipan. Imagine yun, yung domino effect ng ating pagbabahagian. At mga kapatid, again, maraming salamat, at mabuhay po kayong lahat. Napili din po nating Music of the Gospel song ay walang iba kundi Magmula sa Lupa o Lupa. At napakaganda din po ito, dahil kung galing man tayo sa lupa, babalik din po tayo sa lupa. At ang napakaganda sa kuro na ito, Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya rin kabayaran. siguro napakagandang iugnay natin sa ating pagnilay-nilay itong awiting ito. At hindi lang po dyan, kundi dito sa lugar natin ngayon, makikita natin Eber Memorial Garden. Napakaganda itong lugar natin. Talagang naging bahagi tayo. At una din po, ito ay the biggest and beautiful memorial in Valenzuela. At mga kapatid, tayo din po ay nagmamasaya, tayo din po ay nagagalak sa pagsasama-sama natin ngayon, dahil makasama natin walang ibang ating hinangaan na kapatid na dito din po isa sa mga haligi dito sa pagpapaganda ng Eber Memorial Garden. Walang iba, ang atin din pong katekista, le minister sa St. Joseph Parish, the worker dito sa Punturin. Walang iba kundi si Caro D. Javier. Kuya Rudy, maraming salamat sa pagpaunlak mo sa panahon, sa iyong karanasan, dito ngayon sa Music of the Gospel Sunday Reflection and 24th Sunday in Ordinary Time. Salamat din, Father, at binigyan niyo ako ng pagkakataong uli makapagpahayag ng salita ng Diyos. No? Napaka-bless po ng Panginoon sa atin, sapagkat isa po ako sa napili na maging pagpapahayag ng banal na salita sa mga susunod na linggo po. Sa mga kaibigan ko, sa mga brother, nandito po ako ngayon sa Eber Memorial upang magbahagi nga ng salita ng Diyos. Salamat po sa pagpapaunlak nyo rin na kayo maging tagapakinig ko, tagapanood. At Father, salamat po sa napakagandang pagkakataon binigay nyo sa akin. Alam mo ko, Karudi, talagang ako talaga din ang lubos ang magpapasalamat sa walang sawa mong paging bahagi din po sa Music of the Gospel, lalong-lalo na
sa pagbigay mo ng panahon na hindi ka nag-atubili na maging kabahagi sa ating Music Brigadville Sunday Reflection. At alam mo Kuya Rudy o Ka Rudy, napakaganda dahil ang ating ebanghelyo ngayon ay hango sa ebanghelyo ni San Mateo chapter 18 verses 21 to 35. At anong niluloob dito? Siguro mamaya sa ating pagnilay-nilay, sa ating pagbabahagian, bigyan natin pagpapahalaga yung dito ngayon sinasabi natin sa tema na lot forever o lupang walang hanggan. Ang ebanghelyo kasi natin nagsasabi sa unang bahagi na lumapit sa kanya si Pedro ni Jesus. No? Lumapit at nagtanong, Jesus, ilang bisis po ba patawarin ko ang aking kapatid? 7 bisis po ba? Ano nga yung sagot ni Jesus doon? 70 beses pa nito. 70 beses pa nito. 70 bisis pa nito. No? Talagang 70 times 7. Paano? Talagang Eternal. eternal. That's why nandito tayo sa Ever Memorial Garden. Ugnay na ugnay ito sa ating pagbabahagian ngayon sa linggong ito. At alam mo, sa Hebrew word kasi, yung 70 times 7 ay hindi mo na kailangan pang bibilangin yon. Hindi mo na kailangan i-multiply pa yon dahil yan ang ibig sabihin diyan ay everlasting, walang hangganan, no? At siguro sa pag-umpisa natin dito, Tata Rudy or Ka Rudy, nagtatanong lang ako sa sarili ko, bakit nga ba natanong ito ni Pedro kay Jesus? No, ano bang nag-udyok kay Pedro? Diba sa isang taong magtatanong ng ganitong katanungan, para bagang may hugot line sa Pedro doon. Meron siyang di alam. May hugot line siya doon na hindi talaga bunga lang pag-iisip niya o likha ng kaisipan niya, kundi ito ay base din po sa kanyang karanasan. Dahil doon baga sa gospel ni San Mateo, ito sinasabi nga ito na the little Pentateuch daw, no? 5 bahagi dito sa Gospel ng Mateo. At ang pang-4 na bahagi dito ay tinatalakay ni Mateo yung tungkol sa community. No? Pinapalagahan yung community life. Siguro dito din po sa buhay ni Pedro, binibigyan din po pahalaga ni Pedro yung karanasan niya ngayon. Siguro nasasakal na si Pedro, no? Nasasakal na si Pedro sa kanyang pakipagrelasyon. Di ba kaya siya ang nagkakasala sa kanyang mga kapatid o ba kaya nasasakal siya dahil yung kapatid niya, hindi tinutukoy niyang kapatid na ilang bisis na ba itong kapatid kong ito nagkakasala sa akin? Parang walang tigil man. Parang walang katapusan itong ano na to. Walang itong katapusan nagkakasala ng kapatid kong ito. No? At yun nga, napakaganda dahil dinadala niya to kay Isos. Sinusumbong niya kay Isos. Isos, ano na, ilang bisis ba akong kupatawad sa aking kapatid na nagkasala sa akin? Sobra na itong 7 bisis Ngunit, Tata Rudy, nakikita ko po dito na napaka-ugnay na ugnay din po ito doon sa confession ni Peter. Nung tinatanong si Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Yes. No? Sabi ni Pedro, yes, Lord, mahal na mahal kita. Sabi ni Jesus, sige, Pedro, alagaan mo yung mga tupa ko. Pangalawang bisis, Pedro, mahal mo ba ako, Pedro? Sabi ni Pedro, yes, yes. Sabi ni Jesus, sige, pakainin mo yung mga tupa ko, Pedro. At pangatlo doon, medyo ba na yung naramdaman ni Pedro? Tatlong bisis na, no? O 3 bisis. Parang parang nalulungkot na siya, parang napipiko na rin siya, no? Okay. Parang may limitation si Pedro. Sabi ni Pedro, yes, alam mo naman yan, Jesus, na mahal kita. At dito sabi ni Jesus, sige, Pedro, kung mahal mo ako, alagaan mo yung aking mga tupa. Napakaganda po ito. Bakit napakaganda? Dahil, yun nga, binabanggit ni Pedro, ni Jesus, yung pagmamahal at mahal na mahal ni Pedro si Jesus. Dito pa lang makikita na natin na ang totoong pagmamahal ay walang pinipili, ang totoong pagmamahal ay walang lugar na binabasihan dito. Ang totoong pagmamahal ay walang limitasyon. Ang totoong pagmamahal kahit sino ka man,
Kahit sino ka man, mamahalin kita. At yung sinasabi mong walang limitasyon. Kung ang pagmamahal ay walang limitasyon, makikita na natin, oo nga pala, kung mahal mo pala yung kapwa mo, bakit limitahan mo ang pagpapatawad sa kanya? Yes po. Di ba? Si St. Peter po ay naglalarawan sa bawat isa sa atin. Kung paano si Pedro ay makasalanan din, si Pedro ay nangunguna. Kung kaya nga siya ang leader sa mga alagad, nangunguna siya lagi. Parang sabihin natin, sa mga kapatid niya, siya yung lagi na umuunawa, siya yung lagi nagpapatawad, siya hindi niya maalintindihan kung ilang beses niyang gagawin itong pagpapaliwanag sa kanyang mga kasamahan. Babatay ko sa aking sarili bilang isang St. Peter din. Ako ay panganay din sa magkakapatid. Napakarami kong kapatid na sabihin pinapayagan ko yan ng kabutihan. Hindi lang salita ng Diyos, kung mismong actual na ginagawa. Marami pong nagkakasala sa akin, pero paano gagawin ko? Hindi ko naman pwede silang bigyan pwersahin ng mali ginagawa mo. Hindi yung pang-unawa. Kaya ang ginagawa ko na lang, pagkakataon na nagkakamali siya, pinauunawa ko na, mali itong ginawa mong mali, ganyan yan. Paliliwanag ko sa kanya, yung kuhugot ako mismo doon sa mga salita ng Diyos. Halimbawa nga po, sinasabi natin, Panginoon, hindi kita patatawarin kung hindi ka magpapatawad. So bilang isang isang lay minister, naintindihan ko, hindi ako magiging kalugod-lugod sa Diyos kung hindi ako marunong magpatawad. Hindi ako karapat dapat na maglingkod. Sapagkat yan po ang kahilingan natin, Panginoon, kung gusto mo maglingkod sa akin, matuto kang magpatawad mo, umunawa sa kapatid mo, bilang ikaw ay isang aking alagad, alipin o disipulo. Kung maganda yun, Kuya Rodi, yung sinasabi mong bilang lingkod ng Diyos, hindi ka magiging kalugod-lugod sa paglilingkod sa Diyos kung unang-una, hindi ka marunong magpapatawad. Talagang magiging ehemplo ka sa pagpapatawad. At ang napakaganda doon dahil balikan natin si Pedro. Si Pedro man talaga, yes, sinasabi yun ni Pedro kay Jesus ilang beses, parang nasasakal na si Pedro. Ngunit yung binabanggit mo ring ipaunawa, naunawaan ba ni Pedro kaya yung kanyang makasalanan din nagawa? Yes po. Sabihin natin na tayo ay hindi perfectong tao. Walang perfecto dito sa mundong ito. Ang Diyos lamang ang perfecto dito. Yes, Father. Kung ganun pala ang ating basihan, kung walang perfecto dito sa mundong ito, kung inuunawa natin ang ating kapwa, inuunawa natin ang ating kapwa, bago ang lahat, naunawaan ba kaya natin din ang sarili natin na tayo din po ay makasalanan? Iningi ko ba kaya sa Diyos yung kapatawaran? Hiningi ko ba kaya sa aking mga kapatid din po na gawaan ko ng kasalanan ang pagpapatawa din? Yung sinasabi nating pag-unawa. Pag-unawa. Dahil sa ating ebanghelyo, napakaganda. Dahil yung isang tao nga, na isang utusan, nakakautang siya. Grabe yung pagkakautang niya. Ang dami niyang utang. At ngayon, hindi na siya makabayad. Lumapit siya sa kanyang, sa kanyang Panginoon at naninikluhod, nagpakumbaba. Hiningi niya yung kapatawaran ng kanyang Panginoon. At dahil naunawaan, sinasabi ng ebanghelyo natin, nahabag, compassion, Yes. ang namumutawi ng kanilang Panginoon. At pinapatawad, hindi lamang sinasabi na bayaran mo ako, hindi. Pinapatawad siya sa kanyang utang. Total patawad na yon. Huwag mo nang alalahanin yon. So, yung compassion baga, tatarod, o karode, dalawang bagay man talaga yon. Palagi yung binabanggit ito dahil binabanggit na naman ng ebanghelyo natin yung habag o compassion. Dahil with yung at yung passion naman is suffering na nilagay ng Panginoon doon sa kanyang utusan ang kanyang sarili. Naunawaan niya, yung salitang unawa, naunawaan niya kung anong sitwasyon ng isang taong nalubog sa utang, at anong klaseng buhay na mayroon siya. Dahil dito, nahabag siya. Naunawaan niya at pinapatawad niya. Ang nangyari ngayon,
Yung nakita niya, yung kapwa niya utusan, na nagkakautang sa kanya, nilapitan niya ngayon. Sabi niya, bayaran mo ako sa iyong utang. Bayaran mo ako sa iyong utang. Pinupuwersa. Pinupuwersa pa, no? Pinupuwersa pa. Ang nagluhod yung nagmamakaawa, nagpakumbaba yung kapwa niya utusan na nakautang sa kanya. At sinakal niya, bayaran mo ako. Bayaran mo ako. Hindi niya pinapatawad, no? At ano kayang tingin natin dito? 'Di ba? Kaya yung panghingi niyang kapatawaran, parang drama lang, no? Parang ginadrama niya yung kanyang Panginoon para mapatawad siya. Parang wala sa hindi bukal sa kalooban yung kanyang panghingi ng kapatawaran. Dahil kung bukal sa kalooban yon, kung inuunawa siya ng Panginoon, nahabag sa kanya ang Panginoon, naunawaan sana niya rin yung pagpapatawad sa kanya ng Panginoon. Sinasabuhay niya sana yung pagpapatawad ng Panginoon sa kanya. Ang kaso lang sa Ebanghelyo natin ay wala yung pagpapatawad. Sa akin, Father, nakita ko po itong gusto kong idugtong, yung sinasabi nga, patawarin mo iyong kapwa, no? Ngunit hindi niya naiintindi yung gatay lang nasa kanya. Kung yung monster ko po, tayo binigyan ng Diyos ng 10 daliri, gagamitin ko po ang 5 daliri. Tinuturo natin lagi ang ating kapwa, ikaw ang kasalanan mo, ang kasalanan mo ganito. Marami ka ng kasalanan sa akin. Ngunit kung titignan natin yung 3 daliring ito, mas marami tayong kasalanan na nagagawa, no? Kaya hindi ko magawa ng sarili ko na basta patatawarin. Titignan ko muna yung sarili ko. Pag napatawad ko ang sarili ko, malaki pala ang pagkakamali ko. Huwag kong titignan yung puwing ng aking kapwa. Pag ito siguro ang umiral sa isang tao, na lalo na lingkod nga ng Diyos, madali siyang magpatawad. Ngunit pagka wala sa kanya, hindi niya mapatawad ang sarili niya, hindi ka rin makakapagpatawad sa iyong kapwa. Yun ang nakita ko, no? Kung bakit nga siguro sa panahon natin ngayon, sa dami ng mga nagagawang pagkakasalan, lagi nakaturo, turo dito, na para bang panahon pa ni Eva at Adan, nung tinuro ng Panginoon, bakit nagtatabing kayo sa inyong katawan? Nagkasala ba kayo? Siguro, sinuwa nyo aking utos. Sabi ni Adan, Panginoon, ito pong babaeng itinuro nyo sa akin. Oo. Siya po. Yung babae, tinuturo naman si Adan. Tinuro naman ng babae, yung ahas. Yung ahas. So, Okay. di ba, yung panahon na yun, hanggang panahon ngayon, turuan. So, nawawala yung essence ng mismong pagpapatawad. Kaya yung pinakamaganda pa sa nakita ko, ugaliin natin siguro sa isang tao, magpatawad, sarili patawarin. Yun, napakagandang imahin yung sinasabi mo, Karudi, na pag nagtuturo tayo sa ating mga kapatid, yung isang daliri nakapoint lang sa isang tao. Yes, Father. Sa taong tinuturo natin. Pero yung apat na yun, nakaturo sa atin. No, naka-point sa atin. At ito yung tumpak din po, yung mini-mention mo, yung pag-unawa. Bakit nga ba ang tao ay mahirap magpatawad? Kahit pa siya ay pinapatawad niya. Bakit siya ay nahirapang magpatawad? Siguro nakita ko dito unang-una, yun nga ang sinasabi natin, kung hindi mo naranasan yung Sa sarili. hindi mo na-encounter Yung mali. yung pagmamahal ng ibang tao, pagpapatawad ng ibang tao sa'yo, imposible na mababahagi mo ito. Kasi wala ka man. Hindi mo pwedeng mababahagi yung wala ka. Yung lang mayroon ka. Tama. At siguro dito din po, Tata Rodi or Kuya Rodi, nais kong bibigyan din po papalaga ang isang rason din dito. Siguro sa personal background din po ng isang tao, yung baggage niyang dala-dala niya na sa pamilya, hindi naranasan, hindi pinapadama ng mga magulang yung pagpakumbaba, hindi naranasan ng mga membro ng pamilya kung paano magpapatawad. Kundi ang naranasan nila yung pagpo-point sa bawat isa, yung pagtuturo sa bawat isa, natutunan nila yung pagmumura na lang kung nagkakasala yung isa, natutunan nila yung pagpipisikal kung nagkakasala yung isa. Siyempre,
Pag ito ang naranasan mo sa pamilya mo, ito ang na talagang naging perspektibo mo sa buhay, siguro napakahirap magpatawad. Hindi natin lubos na maintindihan, hindi natin maunawaan kung ano ang mayroon ng ating Panginoong Diyos. Anong klaseng habag na mayroon ng ating Panginoong Diyos? Walang hanggang habag. Walang hanggang habag. Siguro, yan ang napakalaking bagay na nais ating bibigyan ng pagpapahalaga, tatarudi, at siguro ang response dito sa atin, yung mga kapatid natin, kung mayroon man silang gano'n na perspektibo, no, sa karanasan nila, di ba yun baga yung mga Israelita din? Di ba yung mga Israelita na isa din po dito na nahirapan, na unawain yung pagmamahal ng Diyos dahil yung forgetfulness, Yes, Father. yung nakalimutan natin yung pagmamahal ng Diyos na binabahagi niya sa atin. Yung nakalimutan natin ang awa ng Diyos, ang mga biyaya ng Diyos sa araw-araw na buhay natin. Masaganang biyaya. Masaganang biyaya na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Dahil nakalimutan din natin yung iba. Nakalimutan din natin yung kapwa natin. Dahil nandito tayo sa Eber Memorial, napakaganda. Yung pamagat-baga natin ay lupa. Everlasting lot or lupang walang hanggan. At ito ay tinutukoy sa ating Panginoon na ang kaharian ng Diyos ay katulad nito. No, katulad nito. Hindi kaya magandang lesson sa atin na kung galing tayo sa lupa, Mula sa alabok, sa alabok ka rin babalik. sa alabok ka rin babalik. Hindi kaya magandang titingnan natin yon? Bakit nasabi ko yung magandang titingnan? Sino na ba namang hindi marunong magpatawad na makita natin yung Eber Memorial dito, nagpapaalala sa atin, babalik ka rin dito, no, Eber Memorial, no, nagpapaalala sa atin, ang ganda pala, kailangan ko palang magpapatawad, kailangan ko pala dahil lahat pala tayo ay babalik dito. No? Pag hindi kasi natin maalala ito, parang baliwala ang buhay natin. Patuloy ka sa pagkakasala. Patuloy ang pagkakasala. No? Isa reminder pala din sa atin. Opo, tama, Father. Kagaya ng isang awitin na sa lupa magpapalik na kusa ang buhay mo sa lupa nagmula. bago natin husgahan, linisin yung dungis ng ating kapwa, sarili muna natin. Gatahilang. O Gatahilang, puwing. pag nilay muna natin na galing tayo sa lupa, kahit anong gagawin natin mga kapatid, babalik din po tayo sa lupa. At ito ang nais nating paghandaan natin. Anong dapat kong gawin? Anong susi ko para matahak ko yung buhay na walang hanggan? Walang iba, kundi ang pinamulat sa atin na ating Panginoon Kristo, yung pagpapatawad, pakumbabaan sa sarili. Ang ganda, Father. No? Ang ganda ng bless natin ni Lord. No? Kasi ang ating pamagatay tungkol sa lupa. No? Bakit niisip ko habang tayo ay nagsishare, nagbabahagi, nakatanaw ko sa paikot itong Eber Memorial, lupa na kung saan dyan humahantong ang taong sabihin natin namatay na. No? Dito po ay naimbitahan po ako kuminsan dito magbindisyon kasi sinasabi ko po na lagi ko po nasa isip yung sa mga namatayan, no, na sino mga kaibigan, na si kapatid po ay alalahanin po natin yung kagandahang ginawa niya. Huwag po yung pagkakasala niya, no? Kung kayo man po ay nagkasala sa kanya, ito na po ang panahon para kayo humingi ng tawad bago po sa ibaon sa lupa. Sapagkat po, yung ating kapatid nag-representa sa atin. Tayo rin po ay hihiga dyan sa taol. Tayo rin po ay ibabaon dyan sa lupa. Ngunit kung tayo'y naniniwala na si Kristo binuhay na muli, meron po tayong pagkaasang mabubuhay maguli. Yun po ang nakita ko, no, sa background ng Eber Memorial Garden, na kung saan ay hindi ko lang sa ipinopromote ito, kundi yung spiritual na pamumuhay na ang tao ang pupuntan ay lupa. Napakaganda. Yung pupuntahan ay lupa. Alam mo din, Rudy, may mga kapatid din po tayo na hindi nila maunawaan itong mga bagay na ito dahil ni-reason out nila. Ano yung mga reason noon? Okay lang magkakasala ako dahil tao lang naman ako. Dinididma Didma dahil tao lamang ako.
pag yun ang ano natin, yun ang reason natin, tao lang ako, para bagang minamaliit natin yung pagkatao natin. Yes, Father. Nakakalimutan natin na tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang kawangis at larawan. Larawan. So, hindi natin masasabi ay dahil tao ako, magkakasala na lang ako. Alalahanin natin yung napakagandang napakagandang imahen na pinagkaloob ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Ang salita, nagiging tao at namumuhay katulad natin. Except sin, namumuhay katulad natin. Naging tao din po. Pero ang pagiging tao ni Jesus ay pinanindigan niya. Pinindigan niya na kahit tao ay kaya kong maninindigan sa salita ng Diyos. Kaya kong sundin ang kalooban ng aking Ama. At tayo din po ay tao, kaya din po nating manindigan dahil tayo ay we are equipped with potentia obedientialis, no? Sinasangkapan tayo ng kakayahan para maninindigan kung ano ang tama, kung ano ang karapat-dapat, no? Then, alam niya, na masyado kong natitigatig o sa inyong pagbabahagi. Ang dami ko pong natututuhan araw sa inyo. Para ko na rin po kayong kapatid. Sa akin po, sa gana akin po ay bilang isang lay minister, bilang tatay, bilang lolo. Sa dami ko na po ng karanasan, ako po pito-pito na po, no? Yung pong aking naisip pahiwatig pa dito ay saan ba hahantong ang aking paglingkod sa Diyos na sinasabi din po sa Biblia, kung ikaw'y nagpapakabuti, magpatuloy ka sa pagpapakabuti. No? Gawin mo ito hanggang wakas. Ngayon, naisip ko, Father, na siguro ang tao ay kinakailangan na katulad ko ay lagi nating isipin, no? Mag-aral tayong lagi ng banal na kasulatan. Kasi lahat ng katanungan, lahat ng kasagutan, diyan mo mababasa. Sapagkat ititinuro sa ating ng ating Panginoon sa Kristo, no? Magbigay ako sa inyo ng halimbawa. Gawin nyo naman ito sa inyong kapwa. No? Napakalawak po ng isipan ng ating Panginoon Diyos na sana kung malilimin natin ay tama po yung binagi ko sa inyo kanina. Tinuturo po natin lagi ating kapwa. Unahin po natin muna ating sarili. Unahin natin lagi ating sarili. And napakaganda po ang ating pinaglilinayan at parting words po, Tata Rudy, doon sa ating mga kapatid na palagi nagsubaybay, nagbabahagi sa ating Music of the Gospel Sunday Reflection. Kapatid, mga brother and sister, no, tinatawag ko po mga pansin. Sana po ay hindi po dito nagtatapos, mga brother and sister o kaibigan, ang ating pagbabahaginan saan man may dalawa o tatlo. Okay, nandoon. So, nandito ang Panginoon Diyos. Kanina pa, dalawa kami ni Padre. Plus kayo, nakikinig o nanonood. Kanyang buhay ng ating Panginoon sa Kristo, isi-share mo ito. Hindi isi-share sa salita, kundi i-share mo ito sa gawa. Sabi po nga po, ang banal na kasulatan ibinabasa. Ito ay isinasabuhay. At ito ay ibinabahagi. Yan po ang ibig sabihin sa inyo, mga kapatid. Lot forever or lupang walang hanggan o buhay na walang hanggan. Maraming salamat at mabuhay. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba.